Sigurado ka na ba talaga, Olivia, sa pagpapakasal mo kay Mark? Oo naman. Sandali nga, bakit ba palagi mo na lang yan tinatanong sa akin, kuya? Nag-aalala lang naman kasi ko. Baka guluhin na naman kayo ng ex niya. Huwag ka mag-alala, Kuya Rico. Kinausap na ni Mark ang ex niya. Hindi namang gugulo sa amin ang babaeng yun. Paano ka nakasiguro dyan? Alam mo naman ang babaeng yun, may pagkabaliw. Manggulo man siya sa kasal namin. Wala na siyang magagawa dahil ako ang mahal ni Mark. Huwag ka mag-alala, Kuya. Kayang-kaya ko ang babaeng yun. Alam ko naman yun. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako, ha? Opo, Kuya. 4 na taon na ang karelasyon ni Olivia ang kanyang boyfriend na si Mark. Nasa maayos naman ang kanilang samahan bilang magkasintahan. Ngunit patuloy pa rin ang gugulo sa kanila ang long-time ex-girlfriend nito na si Amara. Sa tuwing magkukrus ang kanilang mga landas, palagi siya nitong pinapahiya sa mga tao. Isang araw, nang magtungo sila ng kanyang nobyo sa isang restaurant para sana kumain, nakita nila roon ang babae. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa dinami-dami ng pwede ko makita rito, kayo pa talagang mga taksil. Olivia, tumigil ka na nga. Akala ko ba ayos na tayo? Kinausap na kita nung nakaraan, di ba? Ang kapal talaga ng mukha mo, Mark. Sa tingin mo ba, ganun na lang ako katanga para hayaan ka sa gusto mo? Bakit ba hindi mo na lang kami tigilan? Ikakasal na kami ni Mark kaya sana hayaan mo na kami maging masaya. Nagpapatawa ka ba? Sa lahat ng babaeng mga agaw, ikaw na yatang may pinakamakapal na mukha. Nilandi mo lang naman si Mark kaya iniwan niya ako. Hindi totoo yan. Alam ng Diyos na hindi ko inagaw sa'yo si Mark. Ako ang mahal niya kaya tumigil ka na. Maikasal man kayo, sisiguraduhin ko na hindi kayo magiging masaya. Amara, pwede ba umalis ka na rito? Nakakahiya na sa mga tao. Nahihiya ka kasi manloloko ka. Tandaan mo, Mark, maniningil din ako sa panlolokong ginawa mo sa akin. Pagbabanta pa ng babae at galit itong lumabas ng restaurant. Nawala naman ang ganang kumain na magkasintahan. Kaya nagpasya na lamang si Mark na ihatid ang nobya sa bahay nito. Olivia, pasensya ka na sa nangyari, ha? Ayos lang yun. Huwag ka mag-alala. Mapapagod din ang babaeng yun. Nahihiya ako sa'yo dahil hanggang ngayon, ginugulo niya pa rin tayo. Alam kong hindi mo gusto ang nangyayari, kaya ayos lang sa akin ang lahat. Sana, kahit anong mangyari, huwag mo ako iiwan. Bakit ko naman gagawin yun? Mahal na mahal kita, Mark. Ilang araw na lang ikakasal na tayong dalawa, kaya dapat mas pagtibayin pa natin ang pagmamahal sa isa't isa. Nagpapasalamat talaga ako na ikaw ang babaeng binigay sa akin ng Diyos. Bukod sa maganda na, maunawain pa. Sus, nang bola ka pa dyan. Totoong sinasabi ko, no? O siya, sige na. Pumasok ka na sa bahay niyo at bukas pupunta pa tayo sa butik para isukat ang wedding gown na susuotin mo. Sige, papasok na ako sa loob. Mag-iingat ka, ha? Masayang pumasok si Olivia sa kanilang tahanan at tinanaw pa ang nobyo mula sa bintana. Nang makaalis na ito sa harapan ng kanilang bahay, lumabas naman ang kanyang kapatid mula sa kwarto nito. Oh, kumusta ang lakad niyo ni Mark? Ayos lang naman, kuya. Ayos lang? Pero bakit ganyan ang mukha mo? Parang binagsakan ng malaking bato. Kasi ginulo na naman kami kanina ni Amara. Yan ang nga bang sinasabi ko. Hindi talaga titigil ang baliw na babaeng yon. Bakit kasi si Mark pa ang pinili mong lalaki? Mula nang makilala mo siya parang hindi na naging tahimik ang buhay mo. Kuya, mahal na mahal ko si Mark. Wala naman kaming ginagawang masama, kaya itutuloy namin ang pagpapakasal. Alam mo, sa totoo lang, kinakabahan ako sa maaaring gawin ng baliw niyang ex-girlfriend. Sa tingin ko, masyado nang obsessed ang babaeng yun kay Mark. Hindi ako natatakot sa babaeng yun, kuya. Saka, alam kong kaya akong ipagtanggol ni Mark sa baliw na yun. Sana lang talaga. Dahil kapag nalaman ko na pinabayaan ka ni Mark, malalagot talaga siya sa akin. Maraming salamat, kuya. Napaka-protective mo talaga sa akin. Mahigpit na niyakap ni Olivia ang kanyang nakatatandang kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang,
Ang kanyang Kuya Rico na ang nagpaaral sa kanya. Tanging ito na lang ang malalapitan niya ng tulong. Sa nalalapit nilang kasal ni Mark, mas tumindi pa ang panggugulo sa kanila ni Amara. Mabilis nitong nalalaman ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Nang araw na susukatin na niya ang wedding gown na susuotin, hindi nila inaasahang nasa butik na yon ang ex-girlfriend ng kanyang nobyo. Oh, ano na naman bang ginagawa mo rito? Ano pa ba? Eh di magsusukat ng wedding gown. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, magsusukat din ako ng wedding gown dahil ikakasal din ako kay Mark. Talaga bang nababaliw ka na? Ano sa tingin mo? Amara, ilang beses ba ako makikiusap sa'yo na tigilan mo na kami ni Olivia? Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Hindi ako titigil, Mark, hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Nakikiusap ako. Iwan mo na ang babaeng yan at tayo na lang ang magpakasal. Tumigil ka na nga. Kahit kailan hindi ko ginustong magpakasal sa baliw na tulad mo. Hayop ka. Pagkatapos ko ibigay ang lahat sa'yo, sa iba ka lang mapupunta. Ano ba ang pagkukulang ko sa relasyon natin? Sabihin mo! Dahil baliw ka. Hindi na matino ang pag-iisip mo kaya iniwang kita. Alam mo sa tingin ko, dapat magpatingin ka na dahil lumalala na ang sakit mo. Hindi ako baliw. Sinasabi mo lang yan para may dahilan kang iwan ako at ipagpalit sa babaeng yan. Ano bang nakita mo sa kanya? Di hamak na mas maganda at sexy naman ako sa kanya. Matino ang pag-iisip ni Olivia kaya malayong-malayo ang ugali niya sa'yo. Tigilan mo na kami dahil ilang araw na lang ikakasal na kaming dalawa. Mark, sa tingin ko dapat na tayong umalis dito. Tama ka. Sa ibang araw mo na lang sukatin ang wedding gown mo. Halika na. Nagmadali na nga silang lumabas sa butik para makaiwas na kay Amara. Ngunit sinundan sila nito at walang pakundangan na hinablot nito ang buhok ni Olivia. Ano ba? Nasasaktan ako, Amara! Lumayo ka nga sa akin! Hayop ka! Kung hindi mo inagaw sa akin si Mark, kami sana ang ikakasal! Hindi ko siya inagaw. Pumasok ako sa buhay niya nang wala nang namamagitan sa inyong dalawa. Bakit ba nag-ahabol ka sa lalaking ayaw na sa'yo? Mas pinili mo ang pangarap mo kaysa sa kanya, di ba? Tapos ngayong ikakasal na kami, saka ka manggugulo. Hindi pa kami hiwalay ni Mark nang maging kayo. Tumigil ka na, Amara! Nagawang itulak ng lalaki ang dating kasintahan at bumagsak ito sa lupa. Ang pangyayaring yun ang nagpatigil sa kaguluhan. Samantala, nagtamo ng ilang kalmot sa katawan si Olivia dahil sa ginawang pananakit sa kanya ni Amara. Nang makauwi nga siya sa kanila, hindi niya nagawang itago ito sa kanyang kapatid. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Kuya Rico, kasalanan ko ang lahat kung bakit maraming galos sa katawan si Olivia. Ano ba talaga nangyari? Sinabi ko na, di ba, na huwag mong pababayaan ang kapatid ko? Kuya, walang kasalanan si Mark sa nangyari sa akin. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Si Amara ba ang may gawa niyan sa'yo? Oo, kuya. Busit talagang babaeng yun. Humanda siya sa akin dahil kakasuhan ko siya sa ginawa niya sa'yo. Naku, wag na kuya. Malapit na ang kasal namin ni Mark at ayoko may problema kaming iisipin. Pero hindi kayo titigilan ng babaeng yun hanggat hindi bumabalik sa kanya si Mark. Kuya, mahal na mahal ko si Mark at ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Matigas talaga ang ulo mo, Olivia. Bahala ka na nga sa buhay mo. Galit na iniwan ni Rico ang kapatid dahil hindi ito nakikinig sa kanya. Nang dumating nga ang kasal ni na Olivia at Mark, nagawa pang manggulo ni Amara sa simbahan. Kinabahan ang babae na baka hindi matuloy ang kanilang kasal. Ngunit nagulat siya sa ginawa ng kanyang kapatid. Kinaladkad nito ang ex-girlfriend ng kanyang nobyo. Nagkaroon man ng kaguluhan, pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Nang matapos ang pagdiriwang, nagtungo sila sa kanilang honeymoon place. Habang tinatahak nila ang daan patungo ron, nakaramdam ng pananakit sa pantog si Olivia. Han, pwede mo bang ihinto ang sasakyan natin sa gasoline station na yon? Oh, bakit naman?
Naiihi kasi ko eh. Okay, sige. Hintayin mo na lang ako sa sasakyan ha. Hindi pwede, sasamahan na kita. Ayaw mo talaga ako mawala sa paningin mo, no? Siyempre naman. Nang ihinto nila ang kanilang sasakyan sa gasoline station, napansin nila ang tatlong lalaking nakatambay lang doon. Malagkit ang mga tingin nito kay Olivia at parang may kung anong masamang binabalak. Gusto sana itong lapitan ni Mark para kausapin, subalit pinigilan siya ng kanyang asawa at umalis na lamang sila roon pagkatapos makigamit ng CR. Ayaw ng babaeng masira ang espesyal na araw sa kanilang buhay. Kaya nagpatuloy sila sa pagpunta sa isang villa na nasa medyo liblib na lugar. Nang makarating na sila sa resort, ramdam nila ang katahimikan doon. Isang matandang babaeng caretaker ang sumalubong sa kanila at maayos sila nitong pinakiharapan. Kayo bang mag-asawang bagong kasal na nagpa-reserve ng VIP room? Opo, Lola. Binabati ko kayong dalawa. Sana'y maging masaya ang inyong honeymoon. Ito palang susi ng room ninyo at tumawag na lang kayo kung may kailangan kayo. Matanong ko lang, kayo lang po bang bantay sa resort na ito? Oo, matagal na akong caretaker sa resort na ito. Tahimik at ligtas naman dito. Lola, bakit parang wala yatang ganong tao rito? Ganito talaga rito kapag alanganing araw. Walang gaanong nagche-check-in dito. Ganun po ba? Olivia, tara na at pumunta na tayo sa room natin. Pagmamadali pa ni Mark at nagtungo na sila ng kanyang asawa sa kanilang kwarto. Pagkapasok nga nila roon, inayos na nila agad ang kanilang mga gamit. 5 araw silang mananatili sa lugar, kaya may karamihan ang mga dala nila. Ilang sandali pa, nakaramdam ng pagsakit ng ulo si Olivia. Han, pahinga na muna ako ah. Sige lang, sandali nga, bakit parang hindi ka okay? Masama ba ang pakiramdam mo? Biglang sumakit ang ulo ko eh. Tapos parang kanina pa ako kinakabahan sa hindi ko malamang dahilan. Baka naman kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Wala naman. Sadyang sumakit lang ang ulo ko ngayon. Okay, sige. Tatawagan ko na lang yung caretaker para magdala ng gamot dito. Mabilis tumawag si Mark sa front desk ng resort at nasagot naman ito ng caretaker na si Nanay Tonya. Agad naman itong inutusan ng isang roomboy para magdala ng gamot sa kwarto ng bagong kasal. Sa ilang minutong paghihintay, nakarinig sila ng ilang katok sa pintuan. Nang pagbuksan nito na mag-asawa, tumambad sa kanilang isa sa mga lalaking nasa gas station kanina. Maya-maya pa, biglang sumulpot ang ibang kasamahan nito. Sa pagkakataong yon, nakaramdam ng matinding takot si Olivia. Ito na po ang gamot niyo, ma'am. Di ba kayong 3 lalaki sa gasoline station? Kami nga po yun. At kami na ang bahala sa inyo. Hoy, lumistansya ka nga sa asawa ko. Mark, tawagan mo nga uli yung caretaker. Huwag nyo nang gawin yan dahil tahimik na si Nanay Tonya sa baba. Akin na ang gamot ng asawa ko at umalis na kayo rito. Hindi pwede. Dahil gusto pa namin makalaro ang maganda mong asawa eh. Napahawak ng mahigpit ang babae sa braso ng kanyang asawa. Ngunit wala silang nagawa nang tutukan sila ng patalim ng 3 lalaki. Sa puntong yon, nagawang igapos ng mga ito si Mark. Samantala, pinagsamantalahan naman nila ang kawawang si Olivia. Bitawan niyo ang asawa ko! Mga hayop kayo! Mark, tulungan mo ako! Sumigaw lang kayo na sumigaw hanggang sa mamaos na kayong dalawa. Mga demonyo kayo! Walang nagawang mag-asawa sa malagim na nangyari sa kanila. Nang makaraos naman ang 3 lalaki sa panggagahasa sa babae, nagbanta pa ang mga ito na papatayin ng bagong kasal. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga pulis. Nagawang makatawag ni Nanay Tonya sa otoridad nang makawala ito mula sa pagkakagapos sa kanya.
Nahuli ng mga alagad ng batas ang mga taong nanakit kina Olivia at Mark. Sa pagkakataong yon, isiniwalat nila na inutusan lamang sila ni Amara na gawin ang masamang bagay na yun. Subalit dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, nanatili itong malaya. Olivia, kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi pa rin ako maayos, kuya. Patawarin mo ko kung wala ako sa oras na kailangan mo ng tulong. Nasaan na si Mark? Kumusta na siya? Olivia, hindi ko ito gustong sabihin. Pero kailangan mo malaman. Pinili na lang muna ni Mark na lumayo dahil sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa'yo. Ngayon niya pa ako iniwan kung kailan kailangan ko siya. Hindi ka talaga titigilan ng amarang yon hanggat magkasama kayo ni Mark. Sa tingin ko, tama lang ang ginawa niyang paglayo sa'yo. Humanda sa akin ang babaeng yon. Magbabayad siya sa ginawa niya. Bumuhos sa mga luha ni Olivia ng sandaling yun. Hindi niya matanggap ang malagim na nangyari sa kanya. Ilang araw siyang nanatili sa ospital at tiniis ang sakit na nararamdaman. Makalipas ang 1 linggo, nagawa siyang dalawin ni Nanay Tonya dahil nag-aalala ito sa kalagayan niya. Kumusta na ang pakiramdam mo, Iha? Kayo po yung caretaker sa resort, di ba? Oo, ako nga. Pumunta ako rito para kumustahin ang lagay mo. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. 4 na taon nang nakalilipas nang maging biktima rin ang anak ko ng pang-aabuso. Naaawa ako sa iyo dahil ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Gusto kitang tulungan na makaganti sa mga taong may gawa nito sa iyo. Gusto ko magdusa sa sakit ng mga taong nanakit sa akin. Pero hindi ko po alam kung paano ko gagawin ang bagay na yon. Huwag kang mag-alala. Dahil tutulungan kita. Bibigyan natin sila ng matinding kaparusahan na magbibigay sa kanila ng matinding pagdurusa. Sa anong paraan nyo naman ako matutulungan, Lola? Isa akong mambabarang at kaya kong isumpa ang isang tao. Kaya kong pahirapan ng mga nagkasala sa'yo. Pero yon ay kung gugustuhin mo at kung kaya mong alisin ang iyong konsensya. Sa oras na isasagawa ko ng orasyon, hindi na ito mababawi pa. Sa nangyari sa akin, hindi na umiiral ang konsensya sa isipan ko. Gusto kong gumapang sa hirap ang mga taong gumawa sa akin ng kasamaan. Ako na ang bahala sa kanila. Maraming salamat ho, Lola. Nanunuot sa buto ang galit ni Olivia sa babaeng nag-utos na gahasain siya. Nang makalabas ng ospital, nakipagtulungan siya sa matandang maisagawa ang pagpataw ng sumpa kay Amara at sa 3 lalaking umabuso sa kanya. Nang gabing makipagkita si Mark sa dati niyang kasintahan para makiusap na tigilan nito ang kanyang asawa, bigla na lamang nakaramdam ng matinding pananakit sa ulo ang babae na parang tinutusok-tusok ang sentido nito. Naging balisa din ito dahil nakakarinig siya ng mga bulong na hindi niya maunawaan. Anong nangyayari sa'yo? Tuluyan ka na bang nabaliw? Pwede ba tumigil ka? Sobrang sakit ng ulo ko at may mga bulong na gumugulo sa akin. Sa tingin ko inaatake ka na naman. Tandaan mo, Amara, magbabayad ka rin sa ginawa mo kay Olivia. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya? Huwag mo akong paratangan sa bagay na hindi ko naman ginawa. Kapag nakahanap kami ng sapat na ebidensya laban sa'yo, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Puwisit ka. Namimilipid na nga ako sa sakit kung ano-ano pang sinasabi mo riyan. Pwede ba dali mo na lang ako sa ospital? Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam kahit mamatay ka man sa sakit. Hayop ka talaga! Hinayaan ni Mark na mamilipit sa sakit ang dating kasintahan at iniwan ito ng walang pag-aalinlangan. Ang 3 lalaki naman na gumahasa kay Olivia nakaramdam din ng matinding paghihirap.
Hindi nakakatulog ang mga ito sa kulungan dahil ramdam nila na may kung anong nilalang ang kumakagat sa kanila sa tuwing matutulog. Magigising na lang ang mga ito na may marka ng kagat mula sa tila halimaw. Pinipilit naman nakalimutan ni Olivia ang masamang nangyari sa kanya. Subalit na natiling may kirot sa kanyang puso. Oh, bakit ka umiiyak? Naalala mo na naman ba nangyari sa'yo? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Kuya Rico. Nahihirapan na akong labanan ng depression ko. Para na akong mababaliw. Olivia, lakasan mo lang ang loob mo. Huwag ka magpapatalo sa takot na nararamdaman mo. Alam kong mahirap labanan ang sakit na dulot ng karahasan. Pero kailangan mo magpakatatag. Nandito lang ako. Kuya, kailangan ko si Mark ngayon. Nakikiusap ako. Hanapin mo siya. Pero lalo lang lalala ang sitwasyon. Alam mo naman na obses sa kanya si Amara eh. Nagawa kang saktan ng babaeng yun dahil kay Mark. Hayop talaga ang babaeng yun. Gusto ko siyang sakalin hanggang malagutan siya ng hininga. Sinusumpa ko ang pagkatao niya. Nagngingit-ngit sa galit si Olivia ng sandaling yun. Pakiramdam niya, matatagalan sa paghilom ang mga sugat sa kanyang puso. Gusto niyang makasama ang taong mahal niya, ngunit pinili nitong lumayo sa kanya nang sa ganon, hindi siya masaktan ng dati nitong kasintahan. Sa mga sumunod na araw, mas pinaigting pa ni Nanay Tonya ang pagpapahirap kay Amara. Nagkaroon ng malalaking sugat at pamamaga sa mukha ang babae. Nang magpatingin ito sa doktor, nagkataon na nagtungo rin doon ang asawa ng kanyang dating nobyo na magpa-follow up check-up naman sa kasalukuyan nitong kalagayan. Mabuti naman at nagkita rin tayo ulit. Bakit pa pagala-gala ka pa rin? Ang dapat sa'yo, nananatili na lang sa mental hospital. Mukhang malala na kasi ang sapak mo sa utak. Ikaw ang baliw sa atin, kaya ikaw ang nararapat doon. Alam mo, naaawa talaga ako sa'yo. Naghahasa ka na nga, iniwan ka pa ng asawa mo. Hindi ako iniwan ni Mark. Lumayo lang siya sa akin para hindi mo na ako masaktan. Ikaw talaga nakakaawa sa ating dalawa. Naghahabol ka sa lalaking hindi ka naman mahal. Hindi ka mananagot sa batas. Titiyakin ko naman na magdurusa ka sa matinding sakit. Hindi ako natatakot sa mga sinasabi mo sa akin dahil para ka lang langaw sa paningin ko. Kung suntukin ko kaya yung namamaga mong mukha, subukan mo lang. Sa mainit nilang tensyon, hindi inaasahan ni Olivia na susuka ng dugo si Amara sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng takot ng sandaling yun dahil may masamang amoy ang likido na lumabas sa bibig ng ex-girlfriend ng kanyang asawa. Habang nakikita niya itong nahihirapan, nakangiti siyang pinagmamasdan nito. Alam niyang dumaranas ng matinding sakit ang babae dahil sa sumpa na pinataw ni Nanay Tonya. Oh, mukhang kinakarma ka na yata. Baka kasunod niyan, kamatayan mo na. Manahimik kang buwisit ka! Kahit na anong mangyari, hindi kayo magiging masaya ni Mark! Baliw ka na. Baliw na akong baliw! Pero pananatilihin kong pagiging harang ko sa pagitan niyo ni Mark! Dahan-dahan itong naglakad palayo at kahit na nangihina siya, pinilit niyang magtungo sa kanyang doktor. Nang matapos naman si Olivia sa follow-up check-up niya sa kanyang kalagayan, nagpa siya itong magtungo sa kulungan upang tingnan ang sitwasyon ng tatlong lalaking gumahasa sa kanya. Sinabi ng isang police officer na ililipat na ang mga ito dahil wala na sa katinuan. Puot at galit ang kanyang nararamdaman sa mga taong gumahasa sa kanya. Ilang minuto lamang siyang tumagal doon at umalis din kaagad. Sa kanyang pag-uwi, bumungad sa kanya si Mark na namumugto ang mga mata. Mark? Olivia, namiss kita ng sobra. Kumusta ka na? Akala ko hindi mo na ako babalikan eh. Sinubukan ko magpakalayo-layo na lang para nang sa ganon hindi ka na magawang sakta ni Amara.
pero hindi ko kayang mawalay sa'yo na matagal. Huwag ka mag-alala dahil nararamdaman kong malapit nang mamatay ang babaeng yun. Ha? Mark, pinakulam ko si Amara para matigil na siya sa panggugulo sa atin. Kapag namatay na siya, magiging malaya na rin tayo. Ginawa mo ang bagay na yun? Oo, bakit parang hindi ka masaya? Ayaw mo bang mamatay ang babaeng yun? Galit ako sa kanya at kinasusuklaman ko siya. Pero hindi yata tama na gumanti ka sa maling paraan. Hayaan na natin ang batas ang magpataw sa kanya ng parusa. Batas? Mark, hindi nga natin nakuha ang hustisya sa sinasabi mong batas eh. Kamatayan lang niya makakapawi ng galit sa puso ko. Olivia, hindi pa rin tama ang ginawa mo. Natatakot ka ba na mamatay siya? Hindi, pero takot akong maging katulad mo siya. Hindi ako magiging katulad ng babaeng yon. Alam kong mahirap ang nangyari sa'yo, Olivia. Pero sana, huwag mo nang ituloy ang pangungulam kay Amara. Dapat hindi ka na lang nagpakita sa akin kung tututulan mo lang ang ginagawa ko. Umalis ka na lang dito. Olivia, sana maunawaan mo ko. Umalis ka na! Galit na sambit ni Olivia at nagtungo na lamang siya sa kanyang silid. Hindi niya matanggap na tututulan siya ng kanyang asawa sa pamamaraan ng kanyang paghihiganti. Nang dahil sa sama ng kanyang loob, nakiusap siya kay Nanay Tonya na mas pahirapan pa ang ex-girlfriend ni Mark. 3 linggo na ang lumipas nang mabalitaan niyang halos hindi na raw makilala si Amara dahil sa labis na pamamaga ng mukha nito. Ngunit patuloy pa rin ang panggugulo sa kanila ng babae. Lalo na nang malaman nito na meron umanong nagkulam sa kanya at si Olivia ang pinaratangan na may gawa nito. Hayop ka, Olivia! Ang lakas ng loob mong kulamin ako! Palibasa, hindi mo ako kayang harapin! Sumugod ka ba sa bahay ko para paratangan lang ako na kinulam kita? Inaatake ka na naman ng kabaliwan mo. Huwag mo nang itanggi, dahil ang mismong lola ko nagsabi na may nagkulam sa akin. Umalis ka na nga rito. Ayoko mag-aksaya ng oras sa'yo dahil nakakaubos ka ng lakas. Talagang mauubos ang lakas mo sa gagawin ko sa'yo! Walang tigil na pinaghahampas ni Amara ang asawa ng kanyang dating nobyo nang hawak nitong 2x2. Nang dahil sa ginawa nito, nawala ng malay si Olivia. Mabuti na lang at dumating si Rico at pinadampot sa mga pulis ang ex-girlfriend ni Mark. Dinala naman sa ospital si Olivia na may natamong sugat sa ulo. Sa pangyayaring yun, mas tumindi pa ang galit niya dahil nalaman niyang 3 linggo na pala siyang nagdadalang tao. Ngunit nawala ang bata sa sinapupunan niya. Dok, kumusta ang lagay ng asawa ko? Ikinalulungkot ko, pero wala nang buhay ang bata na nasa sinapupunan niya. Ano? Ang ibig niyo sabihin, buntis ang asawa ko? 3 linggo na siyang buntis. Ngunit dahil sa nangyari sa kanya ngayon at sa matinding stress, namatay ang magiging anak ninyo. Ano? Totoo ba ang narinig ko? Napabalikwa sa pagkakaiga si Olivia nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi niya matanggap ang sinapit ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang dahil dito, mas kinasuklaman niya pa ang ex-girlfriend ng kanyang asawa. Muli siyang nakaranas ng matinding sakit ng loob sa ginawa sa kanya ni Amara. Patuloy namang nagmalasakit sa kanya si Nanay Tonya. Ano na ang desisyon mo ngayon? Babawian na ba natin ang buhay ang babaeng yon? Yan talagang gusto kong mangyari. Pero gusto kong maghirap na muna siya bago mamatay. Mamayang gabi, isasagawa ko ang orasyon na mas magpapahirap pa sa kanya. Sa ngayon, unahin mo muna ang paggaling mo. Sa totoo lang, nalulungkot ako dahil sa pagkawala ng anak mo. Sa tingin ko, hindi talaga siya para sa akin. Dahil alam kong bunga siya ng kahayupan na ginawa sa akin. Pero kahit ganun man,
nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ng anak ko. Huwag kang mag-alala dahil maghihilom din ang mga sugat sa iyong puso. Narito lang ako, Olivia. Maraming salamat po, Nanay Tonya. Sa muling pagdadalamhati niya sa pagkawala ng kanyang anak, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan nila ng kanyang asawa. Nakakaranas siya ng matinding depresyon, kaya naman ito ang napagbubuntunan niya ng kanyang galit. Nauuwi lamang sa pag-aaway ang kanilang pag-uusap. Ang paghihirap naman ni Amara, mas tumindi pa. May mga uod nang lumalabas sa pribadong bahagi ng katawan nito. Madalas din siyang nababalisa hanggang sa umabot na ito na nakakakita na ng mga nilalang na hindi naman nasisilayan ng iba. Nagawa pa nga niyang magtungo sa kanilang kapitan para sabihin na may halimaw daw ang humahabol sa kanya. Subalit ang lahat ng yun, pagdedeliryo lamang niya. Kung ako sa'yo, Olivia, umuwi ka na at magpahinga. Baka pagod ka lang at kulang sa tulog. Kaya kung ano-ano lang nakikita mo. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin, Kapitan? May halimaw na gustong manakit sa akin. Natatakot ako dahil baka patayin niya ako. Guni-guni mo lang yan. Umuwi ka na dahil sinasayang mo lang ang oras namin. O hindi naman kaya, magpatingin ka na sa doktor. Siguro, iniisip niyo na nababaliw na ako, no? Hindi naman sa ganoon. Nag-aalala lang ako sa nangyayari sa'yo. Sandali, uod ba yung nasa hita mo? Kumunot ang noo ng kapitan nang makita ang paglabas ng mga uod na nagmumula sa pribadong bahagi ng katawan ni Amara na gumagapang patungo sa kanyang hita. Sa takot niya, nagwala siya sa barangay na parang nababaliw na. Hindi ito kumakalma, kaya tumawag na ng rescuer para madala sa pagamutan. Nang malaman nga yun ni Olivia, nakaramdam siya ng saya lalo na nang mamatay na sa mental hospital ang 3 lalaking gumahasa sa kanya. Mukhang maganda yata ang ngiti mo ah. May nangyari ba? Kuya, unti-unti ko na pong nakukuha ang hustisya sa nangyari sa akin. Namatay na yung mga taong nang abuso sa akin. At isa na lang ang hinihintay kong malagutan ng hininga. Masaya ako para sa iyo, Olivia. Pero sana, pagkatapos ng lahat ng ito, ayusin niyo na ang pagsasama niyo ni Mark. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan. Kaya sana, maayos niyo ang problema niyo. Sa totoo lang, nahihirapan na akong ibalik ang sarili ko sa dating ako. Ayokong mapagod si Mark sa kakaunawa sa akin. Kaya, hihingin ko sa kanyang layuan niya muna ako. Mali ba ang gagawin ko, kuya? Hindi mali ang gagawin mo. Gusto mo lang naman maunawaan at hanapin ang sarili mo. Pero sana, mawala na ang galit sa puso mo. Hindi ka magiging masaya kung mananatili ang sugat. Kaya itong gamutin ng pagmamahal, suporta at pagtitiwala. Maraming salamat, Kuya Rico. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya. Marahas na napabuntong hininga si Olivia at inisip ang ilang bagay na nakakapagpagulo sa kanyang isipan. 1 buwan na ang nakalipas mula nang sapitin niya ang malagim na trahedya sa kanyang buhay. Nang muli silang magkita ng kanyang asawa, pinaramdam nito sa kanya ang pagmamahal at pag-unawa. Nang dumating naman ang araw ng paghingi sa kanya ng kapatawaran ni Amara, pinakita niya ang kanyang matinding galit. Nakikiusap ako sa iyo, Olivia. Alisin mo na ang sumpa sa akin. Nahihirapan na ako sa kalagayan ko. Patawarin mo sana ako. Kahit na lumuhod ka pa, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Sagad sa buto ang pagkasuklam ko sa iyo, Amara. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko para alisin mo ang sumpa sa akin? Ang gusto ko, umamin ka sa mga kasalanan mo sa akin. At pagkatapos nun, pwede ka nang mamatay. Napakatigas ng puso mo. Kakayanin ba talaga ng konsensya mo na mamatay ako dahil sa'yo?
Wala na akong konsensya. Kaya mamatay ka na. Demonyo ka! Amara, umalis ka na. Kakarmahin ka rin babae ka! Pinanindigan ni Olivia ang galit nito kay Amara at hindi na talaga umiral ang kanyang konsensya hanggang sa mamatay ang ex-girlfriend ni Mark. Nagkaroon ng pamamaga sa puso ng babae na naging dahilan ng pagkasawi nito. Sa mga araw pang lumipas, naging maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa. Pinili nilang kalimutan ng lahat at nagpakalayo na lamang sa lugar. Ang matinding sakit na dinulot sa atin ng iba, mag-iiwan ng sugat na hindi agad maghihilom. Hindi man nagawang patawarin ni Olivia ang mga taong nanakit sa kanya. Pinili naman niyang wag hayaang tuluyang kainin ng galit ang kanyang pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan niyang binubuo ang sarili mula sa pirasong iniwan ng nakaraan. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Sina Elizabeth Dunca from California, Napsi Naps from California, Peter Tomtom Galindez at sa mga anak niyang sina Troy, Tresha May, Axel Rose at asawa niyang si Rosalie, Baby Dang Cordero, Filipina Palsario, Bernadette Alegarbes, kina Virginia Zamora, Angelina Ignacio from California, Mirna Alfaro from Magalang, Pampanga, Ann Narciso at sa pamilya Narciso, MJJM Forever, Corfiliera Vlog at sa family Reproto, Marilor Guevara at sa Nalin family, Julius Deloro at sa pamilya Gonzaga, Royo at Deloro sa Patnanungan, Quezon Province, Richard Rivera, Maylene Palines from Manila, Josephine Beroya at sa mga anak na si Joelito, John Joelyn Tolentino from Rosario, Cavite, Ernesto Esparza, Kimpoy Feliciano, kina J.R. Talia, Jackie Semanya, sina Cherry Mukbangas MR, Amanda Joyce Page from Angeles City, Nida Pangilinan, Emily Sauro, Lakshmi from California, USA, Flor Diles from UAE, Robina Flamiano, Norvia Cabanyero, Jack 20M, Daily Motive, Elizabeth Dunca from California, USA, kina Ronald Bel Sabahado from Imus, Cavite, Chris Villanueva at Adrian Bahado, Yasten Love, Virginia Divina from Saudi Arabia, Rosalina Bugayong, Pamela Allen, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Raven Tennyson at kay Lola Feli, Ramel Siraspe, Janine Vicente, Christina Peru, Resel Galope, Miss A Stories, Mercy Grace Shotting, Reka Jukoy, Josephine Beroya, Virginia Bele, Zane Axel Ranada, Gia Gigi, Merly 7821, Robina Flamiano, Norhidaya Omar, Kim Bara, Marisa Licoto from Katanawan, Quezon at sa asawa niyang si Ruel Penolio, Jen Esto from Hong Kong, Reyna Ami, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa mga anak na sina Michael, Michelle, Arichu at sa mga hipag na sina Neng, Terry Bukol, Ina at Kay Katumili, Ben Abanyo, Mirasol Masuher, Jocelyn Murilla, Arlene Torquisa, Crisgel Mamado, Bernadette Arcalas, Flor Diles T9M from UAE, Maridin Leonardo from California, USA, Michelle Gimbo, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Weng Oracion, Ann Narciso P5N, Chef M at kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Ana, Faye, Leslie at Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Phoebe Ranyada, Jennifer Juan, Albert Balderrama, Vivian Baterbonia, Teresa Balino, Robert Crimen, Lydia Lopez, Estrella Cortez from Canada, Brian at Mila Landicho from Saudi Arabia, Chuchay Kulit, Catherine Pielago at sa nanay niyang si Melenda Agoncillo at sa kapatid na si Charina Pielago from General Luna and Tiaong, Quezon,
Miss Maura, Beverly Remeo, Marjorie Martinez from Villasis, Maribel Balabag, Belen Malbas, at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.